Coach Paulo, sa kabila ng mga success na pinagdadaanan mo, and dumaan ka rin ba sa mga personal problem, mga challenges? Ano yung mga ginawa mo? Actually, hanggang ngayon naman, para sa akin yung buhay, hindi siya natatapos ng challenges at problema. Kasi tayo bilang negosyante, yan yung role natin mag-solve ng problema, di ba? Pag wala tayo sinusolve ng problema, hindi na nag-grow yung negosyo natin. But if there's recent thing na talagang para sa akin pinagdaanan ko, which is alam ko hindi ko pa ito nakakwento maski sa podcast ko. Pero dito pa lang, na dahil ang bilis nga ng bulusok ko sa insurance parang in 4 years time, halos lahat ng achievement na pwede kong makuha, nakuha ko na. So, and then there's one thing na ako kasi, as a person, hindi ako analytical. So, hindi ako, before e-commerce, hindi ako matingin sa numbers. Basta alam ko, nagbebenta ako. Alam ko, maraming pumapasok na benta yung team ko. Okay na ako doon. However, sa insurance industry kasi, meron tayong tinatawag na retention. Dapat, hindi mo lang na-close yung client, pero tuloy-tuloy pa rin yung policy niya. So, hindi ko nabantayan yun. Naalagaan mo sila. Naalagaan mo sila. Hindi ko nabantayan sa sarili ko at hindi ko nabantayan yun sa team ko. So, ang ganda, sobrang laki ng sales namin. Siguro on my 4th year or on my 5th year, it was the highest sales na na-achieve ko in my years. However, because of that KPI, lahat ng award ko for that year was removed from me. Lahat ng top awards, mga Elite Gold, lahat ng incentive trip, supposedly, pupunta dapat ako nung Paris, Japan ata. Basta, ang daming incentive lahat ng trip. Mga benefits mo lahat ng benefits nawala simply because of that one KPI. And, naging sunod-sunod pa siya. On that same quarter, we had a client na nagkasakit and all. Tapos hindi pala na lagay lahat ng kailangang ilagay. Alam mo, mahigpit ang insurance. Incomplete details. So what happened is, thankfully, sinoli naman yung pera ni client. Hindi naman siya na forfeit or what, pero sinoli na lang yung pera ni insurance company. However, nakakomisyon na ako doon at napakalaki ng komisyon. Kasi millions yun So, ang nangyari, kailangan i-clawback sa akin yung kinomisyon ko doon. So imagine at that time, everything was taken away from me in that business, including money. So, nung mga time na yon, sabi ko, hindi, okay lang yan. Positive thinker ako Positive ka pa rin. Hindi, okay lang yan. Pero little did I know na it is starting to get into my head na, sino ka na ngayon? Oo, na-frustrate ka na. Oo. More than the frustration, it's my confidence of, kala ba rockstar ka ng insurance? Nagtuturo ka pa sa lahat ng insurance company. Tapos, wala ka ng award. Sino ka na ngayon? Sino na makikinig sa'yo? Parang umabot ka na, nagsa-self-pity ka na. Oo, as in, months talaga na, alam mo yon, gigising ako, nakakatamad kumilos. Parang gagawin ko pa rin yung routine ko for the sake na ginawa ko yung routine. Pero after na, nakahiga lang, nanonood lang ng Netflix, nagmo-mobile games lang and whatnot. Pati yung pinakagusto kong gawin, which is mag-basketball, parang pati lumabas ng bahay, mag-basketball, tinatamad ako. Hindi ko siya masabing depression kasi hindi ako clinically diagnosed, pero yun pala yung nangyari sa akin na isa lang nakakaalam nito, which is yung partner ko, si Wendy. Even my family didn't know about this. My leaders didn't know about this. Even coaches didn't know about this. Na pinagdaanan ko yung path na yon or yung spiral down na yon at that time. Kasi on the facade, I want to still look, alam mo yun, malakas ako Yes, you want to Positive look good. ako Yeah. Yes. Siguro bilang breadwinner, ganun na rin yung parang na-build kong mask na hindi ka pwedeng ikaw yung mahina. Yes. Diba? Tsaka, syempre, sa pamilya namin, kami magkakapatid, ako lang lalaki. So, kailangan maging malakas din ako, matatag. So, parang hindi ko pwedeng ipakitang mahina ako. Oo. So, ganun yung pinagdaanan ko. Nakihirap pala niya.